Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Modernisasyon ng AFP at matatag na depensa sa soberanya, tiniyak ng Defense Chief sa kanyang pagbisita sa Army's 10th Infantry Division. Binisita ni Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang punong tanggapan ng Army's 10th Infantry Division sa Camp General Manuel Yan Sr. sa Mawab, Davao de Oro. Sa kanyang Talk to the Troops, sinabi ng kalihim na kanilang palalakasin ang kakayahan ng Armed Forces of the Philippines sa ilalim ng Comprehensive Archipelagic Defense Operations. Aniya, inihahanda na rin ng AFP ang mas pinalawak na papel sa pagbabantay sa soberanya ng bansa, laban sa panloob at panlabas ng mga banta sa seguridad. Prioridad ng pamahalaan ang modernisasyon ng AFP, kabilang ang combat engineering capabilities, infrastruktura, mental wellness ng mga sundalo at information and connectivity systems. Pinapurihan din ng kalihim ang mga tagumpay ng 10th Infantry Division sa pagpapanatili ng seguridad sa Eastern Mindanao, at kinilala ang dedikasyon at profesionalismo ng mga sundalo sa kanilang area of responsibility. At sa ating Metro Manila ngayon, mga terminal ng bus sa EDSA, ininspeksyon ng DOTR, MMDA, LTO at LTFRB. Nagsagawa ng joint inspection kaninang umaga ang mga opisyal ng Department of Transportation, Metropolitan Manila Development Authority, Land Transportation Franchising and Regulatory Board at Land Transportation Office sa ilang bus terminal sa Quezon City, na inaasahang dadagsain ng mga uuwi ng probinsya ngayong holiday season. Kabilang sa mga ininspeksyon ng mga terminal ng 5-star, Baliwag Transit at Genesis sa Cubao. Kasabay ng inspeksyon, nagsagawa rin ng random drug testing sa mga bus driver, bilang bahagi ng paghahanda para sa ligtas na biyahe ng mga pasahero. Ayon kay MMDA Chair Ramondo Artes, mahalagang matiyak na nasa maayos na kondisyon ng mga driver para maiwasan ang aksidente sa kalsada. Sa Baliwag Transit as of 9 AM, 16 na driver na ang nagnegatibo sa illegal na droga. Isinailalim din sa random drug testing ang mga LTO enforcer na magbabantay sa mga lansangan ngayong holiday exodus. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Marcus Lacanilao, hindi papayag ang bumiyahe ang sino mang magpopositibo sa droga. Samantala, inaasahan ng MMDA na aabot sa mahigit 450,000 ang volume ng sasakyan sa EDSA simula Biyernes hanggang sa weekend. Ating alamin ang mga latest update mamayang alas 5:30 ng hapon sa programang Metro Manila Ngayon, Afternoon Edition. Bago tayo magtapos, narito na ang Christmas countdown ngayong araw ng Huwebes. 7 days na lang, Pasko na. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Samahan ninyo kami bukas mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.